minsan kailangan kasi dati ng break talaga, kahit maiksing oras na. Kasi syempre lahat naman tayo, kahit yung mga nag-work, nadidrain, di ba? Minsan kahit gusto naman natin ginagawa natin, pagpaulit-ulit, di ba? Kahit ikaw diba? May mga times na, na-experience mo yan, di ba? Yung too much work, yung pagiging workaholic, lahat ng sobra, hindi maganda. So, bigyan din natin yung sarili natin ng reward paminsan-minsan para ma-motivate tayo ulit. And minsan kailangan natin ng konting pressure pero not too much pressure. And siguro kasi yung pressure, ano siya, hindi naman talaga siya nawawala sa isang tao. Hindi siya nawawala sa kahit kanino sa atin. Kumbaga, meron at meron tayong iba't ibang pressures in life. Yung iba pressure dahil panganay, pressure dahil mataas na masyado yung trabaho or mataas yung expectation ng family or ng friends. Nape-pressure ka, maybe makipagsabayan sa mga kaibigan mo or sa mga kilala mo. Iba-iba tayo ng pressure. So, iba-iba din yung level of approach. And tama ka, yung una, take a pause talaga. Kasi kapag nagpo-pause ka, yung for a while, humihinto, mas nakakapag-isip ka kung what's your next step, what's your next move. And then, siguro next, mag-categorize ka kung saan nanggagaling yung so much pressure mo in life kasi baka nga naman, di ba, hindi mo lang nakikita o hindi mo lang natitignan kung yan ba talaga yung dapat mong unahin, yan ba yung dapat mong isipin. Kasi iba-iba nga naman talaga tayo ng pressure na pinanggagaling. Diyan na po nagtatapos ang ating Q&A. Okay. So, for our next question. Next question. Ano? Naka-pressure ba? Ano? Pressure cooker. Okay. Ano? Super. Oh. Yep. Kami napapatungo. Ano? Harap kayo sa salamin. Tapos, Pasapin siya rin. mahiwa dun sa Ano lamin. ba? Wait lang. Parang lalim naman. Parang ang bigat din, no? Kapag natanong ka ng gano'n. Huwag niyo masyadong i-down yung sarili niyo. Kasi, alam niyo yun, kahit i-uplift kayo ng mga kasama niyo, family niyo, friends niyo, kung hindi niyo naman tinutulungan din yung sarili niyo, eh di wala din. So, at the end of the day, tayo pa rin yung makakatulong sa sarili natin. So, ibigay natin yung confidence sa sarili natin kasi deserve natin. It comes from within. Yeah. Kasi simula sa sarili English. natin. Kaya, ang advice ko sa inyo, advice namin, simulan niyo sa sarili niyo. Sa'yo lang. I-advise mo. Own it. Ikaw yan eh. Advice Ikaw- ko sa inyo. Oo. Kasi bilang Own it. na-experience ko yan. Para mas before. personal. No, kasi sinimula ko sa sarili ko. Tapos, ayun, nag-workout ako. Sinimula ako mag-workout. Nakakatulong yan kasi happy hormone yun. Kung wala naman kayong pan-gym, or hindi naman kayo, alam niyo yan, mahilig mag-gym, kahit sa simple paglalakad lang, nakakatulong yun. Lakarin nyo, simula ano. Ayun, EDSA lakarin. Tsaka, hindi nga totoo. Kung kaya naman lakarin, guys, yung mga pupuntahan nyo, lakarin. Nakakatulong yun sa mental health natin. Except sa usok, sa pollution. So, ayun. Totoo yun. Pag sinimulan natin sa sarili natin, It will fall into places. yun. Hindi nyo sabihin ko yung nakalimutan ko. Oo nga. Pero kasi, ang hirap din ng question na parang wala ka napapatunguhan sa buhay. Kasi sa totoo lang, may napapatunguhan ka naman. May napapatunguhan ka actually. Siguro, it's more of gaano mo minamagnify yung steps mo. Kumbaga,
may mga bagay na dati pinapangarap ka lang, pero di mo mabili. Pero ngayon, kaya mo nang bilhin kahit doble pa. So, yung point or yung question na wala ka napapatungan, very ano siya, very dinadown mo yung sarili mo na umaabot sa point na sobra ka nagiging negative or pessimist, no? Baka na-attract. Na-attract mo siya, pero ang totoo, meron ka ng napapatunguhan, meron ka ng, alam mo yun, go Patrick, kaya mo yan. Rodin na, kaya mo yan. I mean, meron at meron yan. Kumbaga, nasa sa'yo yan kung paano mo titignan yung brighter side, kung paano mo titignan yung sitwasyon mo, kung paano mo titignan yung mga blessings na dumadating sa'yo. So, it's more of, ganun. Siguro, be positive lang. Yeah, be positive. Kaya sa sarili. Ang daan yun. Yun lang. Tatandaan niyo pa ba yung TPM? Tatandaan niyo yung Ang PTM. Sorry. Oo. Malaking ano rin kasi, nabasa ko sa comment, malaking factor din yung mga taong nakapaligid sa iyo. Oo. Pero alam nyo, kahit sa tingin nyo na paghuhulihan kayo, tapos grabe yung mga nakapaligid sa inyo, take advice from them. Kumbaga, tanongin nyo sila, paano sila naging ganito, paano sila naging ganyan, so you can adapt, so you can learn, so you can be like them. Parang, iwasan yung, iwasan natin mainggit. Kasi may kanya-kanya tayong spotlight, may kanya-kanya tayong time, di ba? Minsan yung iba, 50s, 60s, doon pa nagiging talagang successful. Doon pa nabibigyan ng break. Hindi naman huli ang lahat hanggat humihinga pa tayo. So, minsan yung iba na napapaswerte lang kasi maaga silang bigyan ng time di ba? Paano nyo, pag kayo, di ba? Perfect timing talaga. Maging blessing sa inyo. Successful. Trust the process. Wala namang napupunta sa isang success na buhay ng minamadali or ng madalian. May nababasa kami. Dapat yun sa proseso na yun. Marami tayong natututunan at nag-challenge tayo bilang tao. May question. How does it feel living together? OA. Paka-OA mo. Happy. Happy. Wala akong ibang na-feel. Hindi ako nakakaramdam ng pressure. Ewan ko, pagkasama kita, tapos lang sa isang bubong ba ito? Kisame yan? Kisame yan. Oo. Wala. Ay, hindi ko ma-explain. Basta masaya ako. Happy ba kayo? Happy ba kayo? Happy kayo. How does it feel for me? Well, first things first, there's really privacy na nag-lead sa atin to be happier. And second thing siguro, tama ka, hindi nakakaramdam ng sobrang bigat for now dahil nga we manage pa kung paano yung mga expenses. At the same time, nagtutulungan naman tayo together. Kung siya magluluto, ako maghuhugas. Kung maghuhugas naman siya, maglilinis ako CR. Kung maglilinis ako ng lamesa, maglilinis siya ng higaan. Kumbaga, it's a give and take namin, chores dito. So, enjoy naman. Sige, enjoy naman ako. Talaga. Super. O, commercial lang. Pet friendly ba daw sa Tiger Wings? Yes. Yes. To answer your question po, yes. Yes. Kasi may aso ako, dinadala ko sa Tiger Wings. Pero syempre, ang dami nating questions in life. Pwede naman ako. Dito may somehow
ba't gising pa kayo? Kasi kumain po kami ng pansit. Nagutom po kasi kami. O, ito, may question sa atin. Ano ang mas mahirap? Mag-let go o mag-start over? Ano muna natin? I-internalize. Pising ko nga ito. Is it to let go or to start over? Anong mas mahirap? For me, mas mahirap ang tawag, di ba? For me, mas mahirap mag-let go. Kasi hindi naman lahat ng nagle-let go gusto ka agad mag-start over, di ba? Yeah. So, anong mas And mahirap? pag nag-start over ka kasi, more on happy lang. Wala masyadong pressure. Di ba? Like, smooth lang pag nag-start ka naman, di ba? Enjoy mo lang. Yeah. Mas mahirap mag-let go. Kasi, nakapag-invest ka na ng too much love and time. Unlike sa mag-start ka pa lang, wala pa masyado. Mag-risk ka nga lang. Pero, yeah, mas mahirap mag-let go. Pero di ba sa mga gusto rin mag-start over, ito din yung time na yung fear of starting. Di ba may mga ganun tayong yung mga moment trauma. na bit-bit natin yung trauma, bit-bit natin yung maybe nahihiya tayo, or takot tayo to start again. So, siguro it depends sa situation. When it comes to love, and where nasa iyo yan, i-call mo yan eh. Pero yung mag-let go, may horror kasi yun na habol-habulin ka nung trauma. Yeah. I think, yeah. Mga what ifs, gano'n. May mga what ifs ka pa na paano kung ganito ginawa ko, ganito ganyan. Compared sa tama ka rin sa sinabi sa start over na andun lang yung sinabi mo kanina, yung magre-risk. Yun naman talaga Yun yun. ang iisipin. Pero yung letting go, ibig sabihin nauna na yung emotion. Ang dami mo na-invest. Yeah, we love you naman. Ano? Okay, what's your advice to people who are in ano yun? So fast. Oo nga eh. Hindi namin masyado mabasa guys ang delays. What's your Ano? when it comes to their identity? Ano ba? Ewan ko, baka advice? Advice? Paulit ang question, please. Ang bilis yun ako sa mag-chat. Dapat ba na ba ako mag-worry at age of 27? Ha? About, ano yun, about future? Hindi mo kailangan mag-worry. Hindi ba kailangan Alam niyo mag-worry? guys, huwag niyo masyadong isipin yung mangyayari sa future. Kasi ano lang kayo, kakaroon lang kayo ng anxiety. Dapat isipin niyo yung ngayon, yung present. Pero syempre, hindi natin maiwasan maisip yung future. Kasi futuristic Huwag lang too much, gano'n. Pwede tayo mag-isip ng future for planning, pero huwag masyadong mag-worry. Gano'n. Gamitin lang natin siya as our motivation. Bukas pa ba yung tindahan? Dito. Aling na yun, ha? What's your dream job kung hindi ito yung career mo?
Mag-FA. Mag-chef. Financial advisor. Failure due to Ano failure due to? FDA yun. Failure due to. FA sabi ko. Hindi FDA. FA. May FA ka sa klase. Akala ko FDA. Iba-iba tayo ng school. Anong school mo? State Yoko eh. Iba-iba tayo ng school. Oo. Diba? Depende. Yan, anong mga nangyayari dyan? Anong mga gusto niyo dyan? Asan na daw 26? Anong masasabi? Guys, Tiger Wings, bukas pa. Hanggang alas 3 yun. Hanggang 3. Oh! No? Ang aga-aga nilalanggam daw sila. Ano masabi niya sa young version? Ano? Long engagement or short engagement? Ay, ang cute ng corgi! Thank you! Ang kapot ka. How cute! Kung bibilis nyo mag-question. Thank you sa corgi. Ito, Magkapot. corgi. Ano ba yun eh? Ano ito si Achi? Dito si Hachi. Bigat eh. Bakit? Ano young version? Hindi ko talaga mabasa, wait. Hindi yung touch Hindi pa. Akala ko touch. Akala ko GC. Buset. O ano daw masasabi natin to those people who are undergoing sa mental health? Ano lang, unang-una, mag-pray kayo, of course. Tapos, huwag kayong matakot na magsabi ng saloobin nyo. Especially sa family nyo. Or hanap kayo ng someone na makikinig lang sa inyo. Ganun. Seek help, no? Huwag nyo sarilihin. Hindi totoo yun. Tama naman. Tsaka siguro, malaking factor talaga yung surround yourself ng mga taong maganda yung foundation nyo rin sa kanila. Yeah. So, hindi ka mahihiyang mag-open up when it comes to your feelings, to your emotions. Yun. Yeah. Ayun. Tsaka, huwag niyong ipilit yung sarili niyo sa mga kaibigan. At yung kaibigan na Hindi naman kaibigan. hindi naman kaibigan na ng turing sa inyo. Yeah. Wala, yung maraming tao rin manggagamit. That's why mahalaga na surround yourself with people na maganda yung foundation nyo sa kanila. Kasi, yun nga, mas makikilala mo naman sila at mas kilala ka nila. Yeah. Hindi na kailangan pagsisigan yung sarili niyo. Hindi lahat ng kaibigan ng turing niyo. Kaya ganun din pamanisip. Okay. Dali. Saan daw yung link nung Ay. Padyak. Dyan lang po sa Yellow Basket. Charot. How do you comfort a friend? Depende. Oo, Kunyari, depende. kung may problema, syempre, listen muna. Of course. Ganun. Iwasan niyo yung mini. Oo. Kayaan nyo muna magsabi ng saloobin, pakinggan nyo. Tapos pag need ng advice, go. Bigyan mo siya ng advice. Ganun. Tapos huwag nyong i-judge agad yung taong may dinaramdam or nag-i-struggle. May mabigat na problema. Huwag. Kasi hindi yun makakatulong. Ang kailangan lang nila, shoulder, tsaka tenga. Ayun. So, bigay natin. Sorry. Yun lang yung sa kailangan nila. Yeah. Sometimes people, when it comes to comfort, they just need hug. They don't need words. Yeah. They just need hug. They just need an outlet through you or through other person. So dapat, diba, hindi porket kailangan niya ng comfort, tataktakan mo na kagad ng mga words. Kasi may mga tao na rinding-rindi na sila sa mga ganong moments, pero ang gusto lang pala nila is really physical touch na hawakan mo lang yung kamay nila, lend and care, sabihin mo sa kanila na you will always be one call away. Yes. Ito may question. How do we, paano daw natin na may maintain or yung advice natin to always keep our feet on the ground? Like,
pag-iihapon. Parang nagagat din. Oo. Maintenance. Okay, kuha ka di pa rin natin. Charot. Oo. Well, ano ba? Kasi never na, sa lahat ng mga naranasan namin sa buhay, ako personally, hindi ko siya nilalagay sa ulo ko. Dapat. Oo. Very good. Like, pag nangyari siya, thankful and grateful ako dahil na-experience ko siya, pero never ko siyang, like, parang pinakalandakan, parang gano'n, binandera na, ay, ito na-achieve ko, ito na, gano'n. Parang, lagi pa rin akong nag-reset na, pag na-achieve ko isang bagay, back to zero, next ano ulit, next goal ulit, gano'n. So, yeah, I think yun yung isa sa ginagawa ko. Yeah. And yun din yung sinishare ko sa kanya lagi. Na, yeah, kailangan natin maging humble kahit ano mga nangyari na. Share ko lang yan sa'yo. Oh, same naman kami, vice versa din. Siguro ano nga? Ano lang, siguro magkaiba lang kami ng way, pero nag-meet kami sa gitna. One thing siguro na dapat pahalagahan din ng mga, you know, kahit anong blessings pa yung dumating sa inyo, is really, wag na wag niyo ilalagay sa ulo. Kumbaga, see to it na ginagawa mo siya because it is your core, it is you being you. Pero the moment na malagay mo kasi siya sa ulo mo, di ba, na, ay, wala na. Kung saan ka na dadalhin yan, kasi pag masyado malaki yung ulo mo, kung saan ka nalilipad. Not until may puputok na sa ulo mo. Yeah. Mahirap yun kasi bilog ang bola. Yeah. Tsaka ano, stay low-key. Yan. Low-key lang. Watching from, oh, yung daming OFW nanonood. Thank you Hello po. po sa mga OFW. Maraming salamat po sa support. Wait lang, may nabasa akong ano eh. May disadvantage ba for now ang living together daw natin? Wow. Iba-iba yung topic sa sabog. Sumbong-sumbong. Kay Bong. Kay bonggang-bonggang-bongbong. Kay Bonggang ding. Buisit. Yan yun. Ano ba? Ang disadvantage? May dapat bang isiping disadvantage? Eh di ba, two people decided to live together because they see it as an advantage for them to know Parang each lahat other. naman. Eh wait, tatanong nila ako ng disadvantage. Baka pros and cons parang na ganun. naman talaga. Sige nga, anong cons na nangyayari sa atin? If you were to answer pa na. Mas maraming time. Mag-move. Charot. Oo. Kasi, Pag syempre, oo. Pag bored kayo na lang pagbuisitan. Saka syempre magkasama kayo, so iniisip magkasama naman kami. Hindi okay din. Yeah. Ganun naman okay. Ganun lang. Pero kaming dalawa lang yun. Ha? Wala akong tatlo tayo. Ikaw lang yun. Buisit ka. Oo, yun lang naman. Pero, yeah. Parang normal naman yun. And siguro normal siya nung nangyayari. Hindi siya dapat gawing big deal. Ay, putik din din. So mag-iingat daw tayo palagi. Tama naman. O malaman-laman yung mga sinasabi namin. Malaman! That's for the people naman. Actually, matagal na namin kasing matagal ko ng plan bumalik ng paggagawa ng contents talaga. Kasi magkaiba kami ni Patrick ng paggagawa ng contents. And matagal ko na rin siyang parang pinit sa kanya or niyaya na gumawa ng yung parang podcast together. Kasi iba rin siya mag-isip. Iba yung words of wisdom din ni Patrick for me. So, siguro lang, Forte niya kasi yun. need niya lang ma-practice how to deliver it. Pero yung thought, yung intention niya, lagi kasing andon, on point. So, yeah, gusto ko lagi na kukuha din yung lagot ka sa akin, mamaya. Lagot ka din. Hindi, pero yun, gusto ko yung mindset niya sa ganun. Kaya nga, sabi sa'yo ni Mami kanina sa ospital? Ano ba sinabi niyo? Yung pag daw, tumalakas yung pagkabata. Oo. Nababala. Natitimpla. Nabibig. Oo. Nakukontain.
Oo, kasi sabi ni Mami sa kanya, tama lang daw na puti si Patrick daw yung pinili ko. Uy! Ganyan. Uy! Kasi daw... Wala ka naman choice eh. Oo, kasi nga daw, parang nababalanse niya. Ay, hi Jomi Ann, hi Nam, hello. Hello. Sa UAE. Ayun, parang nababalance niya daw. So kami, going back sa paggagawa ng content, feeling ko nababalance din how I see things or paano yung perspective ko, ganyan, kung nandyan din siya. Kasi hindi ako, ma-prank na, mabilis ako mahuli sa mga ganyan. Tsaka mabilis din ako makahuli pag pinaprank ako eh. So feeling ko hindi uubra sa akin yung content niya or yung prank. Hindi ko pa nga ginagawa sa iyo eh. Hindi talaga. Hindi ko pa kasi ginagawa. Kasi, Wala. pikon. Pag ginawa ko, wala na, hindi na ako papansin. Hindi na ako papansin. Hindi talaga ako fan ng prank na pinaglalaroan yung emosyon. Oo ang lalim naman eh. Yung mga lang naman. What are your thoughts about the absence makes the heart grow fonder? Ang dami. Tama ba yung English ko? Absence makes the heart grow fonder. Kumbaga, mas napagtitibay yung Yes. relasyon nyo kapag, from time to time, there's maybe a distance or Parang may time. setting. May ganun. Ano masasabi? Oo. Okay naman. Actually, healthy din yun. Ganun. Hmm. Especially kung starting kayo. Ganun. Building kayo ng foundation. Malaking bagay yun para tumibay yung pundasyon ng relasyon. Kasi ganun din naman kami before. Hmm. Oo, hindi rin naman kami nakikita everyday. Meron kaming me time. Di ba? Kunyari, pag hindi kami magkasama, hindi kami yung tipong masang ka na, ganto-ganto. Anong ginagawa mo? Yung like, every minute kami nag-text. Hindi, inahayaan namin yung sarili namin na gawin yung sariling namin, agenda sa pang-araw-araw. Ganun. Yan. Basta andun lang yung dapat andun lang yung commitment, yung trust, yung sa partner mo. And kung may time na makipag-communicate, go for it. Pero importante pa rin yung me time natin. Kasi, di ba, may sarili pa rin tayong buhay. Nakasan mo? Pinanganak naman tayo individual, di ba? Hindi naman tayo pinanganak ng By group. partner. By group. So, tama naman. Kaya yung mga advice lang natin sa mga magkarelasyon dyan, huwag too much natin. Oo, wag talaga too much. Oo, angkinin yung partner natin, hindi ganun dapat. Sabi nga ni Julia Barreto, di ba? You don't own your partner. Yeah. You don't own the person. You are partners because mag-partner kayo, dalawa kayong nandyan, hindi mo dapat kinokontrol. Tama naman yun. Pero may exemption sa amin. Ha? Charot! Nabakuran na naman Charot tayo. lang. Ito naman. Gusto na yan, gusto na yung ginagawa ko, gusto na yan. Kinikilig yan. Hindi tingin mo sa akin. Ganon-ganon lang. Ano daw kung babato mo sa point na nakakapagsalita ng masasakit sa isa't isa. Kami? Hindi. I'll share first. Ano kasi yan, parang nung na-establish na, kumbaga, sinabi ko sa kanya na non-negotiable ko talaga yung ganyan. Tsaka yung, parehas naman kami nag-agree yung physical, diba? Ako, personally, ayoko yung may magsasalita ng hindi maganda sa isa't isa kasi may mga salita tayo na kapag masyadong mataas yung emosyon natin, nabibitaw natin tapos di na natin yun basta-basta mababawi. And once mabawi natin, baka mag-iwan siya ng lamat doon sa other person. Or at the same time naman, kung nabanggit mo yun in a very harsh way nang hindi mo na ipapaliwanag din doon sa other person or maybe sa partner mo, tatatak yun sa kanya na pwedeng, kaya ako ganito kasi nasabihan ako dati ng partner ko. Malungkot yun kasi people grow up, nagbabago tayo, di ba? May mga mistakes tayong nagagawa ngayon na pwedeng hindi na natin magawa bukas. So, yun talaga na negotiable ko, yung makapagsalita ng hindi maganda, kahit nga magmurahan, di ba? Wag talaga. And then yung physical, dapat, siyempre,
ba't mo naman pipisikalin yung partner mo? Partner mo nga yan eh. Hindi mo naman yan pinili para maging boxing partner eh. So, mali yun. Nasa ano, madaling magpatawad pero hindi madaling makalimot. Yo, Patrick! Kaya mo yan! Go ding dong! Kaya mo yan! Counting mind games. But yan. TPM and ano? Ano yun, sorry, akin yun HBM is always the key. Yung card. Oh. For me, yun yung sinusunod ko. Na shinare ko sa madlang people, sa taong bayan, and to the housemates inside PBB house. Kasi, you will never know how it feels hanggat wala kayo sa sitwasyon. Eto, I'm not particular sa mga housemates na nasa loob. Even kayo, hindi nyo naman malalaman basta-basta din yung pakiramdam ng taong kausap nyo hanggat hindi kayo napupunta sa sitwasyon niya. Yeah. So, yung H, which stands for heart, yung B stands for brain, and yung mouth, M muna. M and mouth stands for mouth. Need siya para malaman mo what's the real intention and how will you communicate. Kumbaga yung heart, brain, and mouth, sa'yo muna yon, ikaw muna yon. Then kapag makikipag ano ka na sa isang tao or sa ibang tao, doon mo na gamitin yung TPM. What's the time, what's the place, what's the mood. And for me, basic lang siya. So, yeah. Sana na-apply nyo, nagagamit nyo, gano'n. Yeah. Yun yung effective at mas magandang guide. Lalo na pag may kailangan tayo i-voice ako. Diba? Especially sa mga tao. Di ba mahalaga sa atin? Okay. Happy birthday sa mga may happy birthday. Happy Batiin natin. birthday! 1, 2, 3, go. Happy birthday! Happy birthday sa lahat na may birthday. Happy birthday! Yeah. Disadvantage yan ng pagiging vocal o yung answer. Disadvantage ng pagiging vocal. Ba? Disadvantage ng pagiging vocal. Maybe, baka yung ibang tao mag-misinterpret kung ano yung sinasabi mo. Diba? Kahit naman good yung intention mo. Pero yung iba, hindi nila gusto. Diba? Kung paano ka. Iba-iba eh. Depende kasi sa lawak ng pang-unawa mo eh. Pero kadalasan, yung mga vocal na tao, sila yung mga yung misinterpret. And you are very prone to judgment. Kasi the more you are vocal, the more you are open, the more you let other people or persons to judge you without even knowing you. So, yeah, tama din si Patrick na you are prone also to misinterpretation and misinterpretation. Yun, tama naman. Okay. Gawa daw tayo ng podcast. Very soon. Sundot. Never. Yeah, plan. And sabi ko nga, di ba, gusto ko yung how Patrick thinks. Kasi it's a different perspective. And for me, na yeah, mas nalalawakan yung pag-unawa ko sa isang sitwasyon sa bagay. Yeah. Tinapay tayo man. Tara. Bakit malungkot ang bench? Kasi is it better to be confrontational or non-confrontational? mas okay yung pagiging confrontational. Kasi at least na sasabi mo na yung gusto mong sabihin direct sa tao. Unlike pag hindi ka confrontational kasi
baka sa iba mo pa masabi at lumaki pa yung problema. Di ba? Magpatong-patong pa, Tama. madagdagan pa yung story na sinasabi mo sa ibang tao. Di ba? Mas maganda na yung confrontational ka. Pero, na naging confrontational ka, yun nga, gawin natin yung sinasabi lagi ni Lee na yung TPM. Yan, bago natin i-confront yun. Oh, ako yun ako. Nagulat ako dun. Akala ko may speaker na. So yun. Di ba? Kasi pag hindi ka confrontational, sa'yo mo pa masasabihin sa mga close friends mo lang, sinichismis mo na yung tao mo. And I guess being confrontational lessens or minimizes yung mga pwedeng ma-involve or mag-make stories about you. Kasi kapag diniretso mo yung tao, nanggaling sa'yo directly yung gusto mong sabihin. And direct mo din makikita or malalaman yung kung paano niya tinanggap yon, ano yung itsura niya, paano yung gesture niya, paano yung body language niya. So, it's a direct communication between you two. Parang, di ba, yung remember nung sabi ni Jazz, Oo. di ba? Yeah. It's really, kapag sasariwain nyo or titignan nyo maigi yung sitwasyon, marami kayong matututunan when adult ones or yung mga adults nagkaroon ng kumbaga nagpaka-adult din. Yeah. Kesa yung mag-involve ka or kumbaga pa-join ka pa ng ibang tao na gusto mo lang ma-involve for nothing. Yung sa amin ni Justin, parang naging direct ako sa kanya talaga nun. And naging direct din siya sa akin, di ba? So ayun, mas maganda confrontational, pero always remember, not every time mas nagiging confrontational dapat tayo kasi tinitingnan niya muna natin kung what's the time, what's the place, what's the mood kasi so, pag hindi nyo kasundo yung gaganyanin nyo, baka kung ano pa mangyari sa inyo. So, di ba? Tsaka parehas kasing masasaktan. Kung confrontation ka, masasaktan siya. Kung hindi naman, at pag chinismis mo sa iba, mas masasaktan siya kasi sa ibuhan niya panarmay. Unlike pag nanggaling sa inyo directly. Di ba? Masakit siya, pero at least, sinabi mo sa kanya ng diretso, hindi mo na pinakalat. Parang gano'n. Di ba? Less difficult. So, we have 5 minutes left. Ayan. May maraming nagtatanong when it comes to mental health. Siguro yung advice din namin ni Patrick regarding doon. Never ever Your feelings. invalidate your feelings. Pero, at the same time, to those people who are making jokes or making fun of it, Yeah. diba, parang, come to think of it, if ikaw yon or taong malapit sa'yo yung, diba, mahal mo yung gagawa sa'yo nun, tapos, diba, you make fun of it. Yeah. Tingnan mo rin kung ano yung magiging sitwasyon mo kung ikaw yung nandun. Yeah. Hindi ba? Kasi, sabi nga nila, para mas maintindihan mo, dapat meron kang empathy. Kumbaga, intindihin mo kung ikaw kayo nasa sitwasyon, how does it feel? How would you feel about it? So, yung pag-joke ng mga anything about mental health, di ba, dapat, dapat na-disiplina yan or natuturuan din ng leksyon Pero, ang pinakamagandang gawin sa kanila is really, di ba, may makapagpaunawa na hindi maganda yon at hindi siya magiging maganda sa paningin ng kahit sino. Especially now, di ba, we have mental health law na naipasa noong 2018, pero imagine, mas na-appreciate siya ng tao nung nagka-pandemic dahil nga ganito yung nangyari sa akin. Madami naka-experience. And di ba, coming from your experience, you also know how it feels na mahirap siya tapos pagtatawanan lang mo, diba? Kanya-kanya tayo ng ng level ng pag-take sa problema. May mga bagay na sa akin, ang dali-dali lang, pero sa iba hindi. So, irespeto natin yun, diba? Kasi magkakaiba naman tayo ng may mga kanya-kanya tayong strength and weaknesses. So, yeah, huwag tayong basta-basta mag-judge ng And at the same time, siguro yung pagiging insensitive natin, dapat, may mga times naman talaga nagiging, tao lang din tayo nagkakamali. We can always forgive about that.
Pero yung sunod-sunod yung pagiging insensitive natin, sana magkaroon tayo ng self-awareness. Yung, wait lang, kausapin ko nga ng saglit yung sarili ko. Ano napapasobra ata? Something like that. Learn to reflect. Ganyan. Ayun. Kasi nakikita ko more of sa mental health yung question. Siguro maraming problema kapag mga ganitong oras. And syempre, ayan, before we end, of course, maraming salamat sa mga nanonood. Yeah, thank you so much. Sa mga Dongpat Warriors, wow! Mga ka-Starfish, Mga ka-Starfish, sa mga OFW na sumusuporta sa amin, na part ng Dongpat din, mga ka-Starfish din. The Dongpat community is growing bigger and bigger every Thank you. single day. Thank you po. Thank you. Na-appreciate namin lahat ng mga ginagawa nyo sa amin, especially yung mga pag-edit nyo ng videos, pictures, messages, na-appreciate. Sabi mo nga tinanggalan ka nila na trabaho. Kasi mahilig ako mag-edit ng videos. pero because of you guys, Yeah. di ba? Well, at least, nakakita ko ng mga videos na gano'n. Na iba rin sila kung Oo. paano magpakilig. Yeah. Kasi ako kahit ako mismo kinikilig sa mga videos na ginagawa. Super thank you syempre Thank sa you. Facebook community, sa Telegram, sa X or Twitter. Of course, marami tayo dyan. Even sa Instagram, maraming salamat. Sobrang nakakatuwa, di ba? And I hope yung quick... Actually, sobrang bihira namin na makapag-live. And this is also the first time. So, whatever will happen to us, of course, whatever opportunities come along the way, me and Patrick will always assure you na, ano lang din kami, kung paano nyo kami nakilala before everything happened sa amin, ganun pa rin kami. No, wala namang nagbago. Kumbaga, it's a new experience lang din na, halimbawa, lalabas ka, may na-share and mas maraming nakaka-recognize this time sa amin. Pero, yeah, we're still rooted pa rin and we're still grounded. Siguro that what's, parang yun pa rin yung reason kung bakit tayo ganun. Ano yung English? That what makes it, basta yun. Basta, just give me a reason. Hindi, wait lang. Hindi ko kasi alam saan yung apostrophe S eh. That's what. Chat GPT. Hindi, ako. Basta, talagang, Parang wait lang pause mo. Wait lang. Hindi siya, parang siyang it is what it is. Teres, tulog na si Teres. That's what it is. Amen? Buisit. That's what it is. Yan. Pakidugtong nyo na lang. Yan. Tsaka, spread love, of course. Sige, commercial may nabasa ko umabot. Bago kami mag-end, kung bibigyan na tayong chance pumasok sa Arman Show. Ha? Parang ang cute. Siguro experience lang. One day. We'll see. We'll see. Cute lang. Cute din. Your experience. Thank you again and kita niyo to. Love ko to. So. Yeah, ayun lang. So, basta, ayun. Ano pa ba? Kamukha ko ba si Sigan Haranilla? May angulo siguro. O ang gulo? Basta maraming salamat sa lahat, guys. Sa mga admins, sa lahat ng mga iba't ibang page, accounts na gumagawa for us. Thank you, na-appreciate po namin. And sobrang grateful kami dahil, of course, kundi naman dahil sa inyo. Wala rin naman itong lahat. So, yeah. Thank you. So, yung mga nasa abroad dyan, mga OFW, syempre mga mami, yung mga chapter dyan, meron na sa Batangas, meron sa Cebu, meron sa Davao, meron sa Encantadia, kung saan man lupalo. Maraming salamat sa inyo. Tsaka itong success namin, success nyo din. Yeah, we share our successes. Kasi plural sa inyo. And yeah. Ganun pa din, lalo yung mga taong nakasubaybay sa amin, before hard lunch pa nga tapos nag-hard lunch,
hanggang pumasok yung 2024 Valentine's Day, bago mag-PBB, nag-audition kami, nakapasok kami, nakalabas kami, may mga projects, guesting sa kaliwat kanan. I mean, yung kung anong meron kami, we share it to you. Kaya nga yung first moment namin together to live together, shinare namin. Kasi nga, ay, ano yun parang we owe it yung pasasalamat to everyone. And lahat kayo mahalaga sa akin. And sana lagi kayong motivated to do good works every day. And kung hindi kayo nakagawa ng mabuti ngayon, bawi kayo bukas. Ganun. Puro bukas. Pero ayun, always at least do one good deed a day. Ayun. So, again guys, maraming salamat. Thank you, everyone, mga ka-starfish. This is Ding Dong. And this is Pratch. Ang arte. Ulit. And bye guys. So, this is Ding Dong. And this is Patrick. I think outro nung no? Or intro. And Also known as no. Good night. Good night. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.